Bahagi ng pag-angat ng radyo bilang pangunahing media pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay ang libangan na ginawa ng mga istasyon ng radyo, tulad ng mga drama sa radyo. Ang DZRH, bilang ang pinakamatandang istasyon ng radyo sa Pilipinas, ay naging kapansin-pansin sa paggawa ng mga makikinang na kwento para sa mga drama sa radyo hanggang ngayon. Ngunit, sino-sino nga ba ang nasa likod ng mga boses na ito? Ngayon sa dulang tinimbang na pag-ibig dito sa ito ang palad ko. Pilar, bakit wala pang magaling na anak mo? Gabi na. Pabayaan mo siya. Siguro nag-away na naman kayong mag-ina, no? Pilar, huwag kang magbuntong hininga. Tinatanong kita. Marshal, pwede ba? Pabayaan mo muna ako makapag-isip. Bakit? Ano ba problema? Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ang radio dramang Zimatar, ang pinakamatagumpay at pinakamatagal na radio drama na hinding-hindi makakalimutan ng mga nakapakinig nito. Ito ay mula sa orihinal na konsepto at panulat ni Pedro Pedchanco. Mga taong 70s nang ito ay unang umere sa DZRH. Ito ay isang istoryang pantasya tungkol sa isang batang prinsipeng si Zimatar, na ang kaharian ay sinakop ng mga kalabang kaharian kasabwat ang mga masasamang elemento. Bumagsak ang kaharian at kinuha ang kanyang inang reyna ng masamang engkanto at ginawang isang bruha sa katauhan ni Ing-ing. Sa kabila ng kabataan ni Zimatar ay hinanap niya ang nawalang ina. Doon nag-umpisa ang kanyang iba't ibang pakikipagsapalaran. Sari-saring nilalang ang kanyang nakasagupa. Sa kanyang paglalakbay ay isang engkantadang si Shintera ang nagbigay sa kanya ng isang espada, na kapag isisigaw ang pangalan ng engkantada ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag na maaaring mabulag ng mga kalaban. Mayroon din siyang isang mahiwagang balabal na kapag itinalukbong ay maglalaho siya, nakalilipad din siya sa pamamagitan ng isang uri ng dahon ng dapad na lumalaki upang maging sasakyang lumilipad. Kasama niya sa kanyang paglalakbay ang kanyang alagang kabayo. Umabot ng mahigit na 2 dekada ang Zimatar. Ang karakter ni Zimatar ay binigyang buhay ni Eloisa Cruz Canlas, na siya ring gumanap bilang Ing-ing. Isinapelikula rin ito noong taong 1982, sa pamamahala ni Larry Santiago at direksyon ni Rick Santiago at Jose Flores Sibo. Ito ay pinagbidahan ni J.C. Bonin, kapatid ni Charlene Gonzalez. Ngunit, sino nga ba si Eloisa Cruz Canlas? Eloisa Cruz Canlas po, aka Lola Sheila Bungangera. Kung anong gusto mo, i-try mo na lang, Jason, pag nagre-recording tayo. Yun! Ang bida ngayon, on the air, yung si Matar, yung Eng-Eng, ako yun. Yung Kapitan Pinoy. Okay, pabusesan ko, si Matar, tsaka si Eng-Eng. Ay, nako, dami mong hinihiling sa akin, pero pakikita ko sa iyo. Okay, si Kapitan Pinoy, o si Matar muna at Eng-Eng. Ninong! Nasaan ka, Ninong? Ang tagal na kitang hinahanap! Ninong! Ha! Narito lang ako dito sa recording studio ni Choy. Bukod sa radio drama, naging endorser din si Lola Sheila Bungangera, gaya na lamang ng inyong mapapakinggan. Bigas nga, iha, 5 kilo. Eto, 5 piso. Oh, Lola naman. Ay, nung liberation, ng 5 piso ko nagtatagal ng 1 linggo. Oo. Sobra pa para sa 2 supot na imported na tsokolate, 1 dosenang pandesal, 3 piling na saging, 10 tasa ng kape, 3 kanta ng... 63 years na ang nakalipas, may mabibili pa rin po ang 5 piso nyo. Sinimula ni Eloisa Cruz Canlas ang kanyang voice acting career sa campus radio bilang isang libangan at kalaunan ay ginawa niyang karera sa DZRH Radio ng Manila Broadcasting Company. Marami ng mga radio drama ang kanyang kinabilangan na hindi na mabilang. Subalit isa sa hindi malilimutan ay ang pagganap niya sa isang drama ng DZRH,
na totoong tumatak sa bawat isang nagmamahal sa radyo, ito ay ang Zimator. Dahil siya ang gumaganap bilang ang batang si Zimator, at siya rin ang gumaganap na Eng-Eng, ang naengkantong nanay ni Zimator, nakilala din siya bilang boses ni Lola Sila Bungangera na kasama ang veteranong mamahayag na si Mr. Joe Tarok. Napakinggan sa radyo ang kanyang pambihirang talento sa loob ng mahigit 5 dekada. Nagpayunir siya sa mga radio opera noong 1970s na nag-endorso ng mga produktong sabon tulad ng Safeguard, Tide, Mr. Clean, Kamay at marami pang iba. Siya rin ay ginawaran sa University of the Philippines Gawad Plaridel Award para sa kanyang natatanging kakayahan at kontribusyon sa industriya ng broadcast. Red, white, and blue! Stars over you! Mama said, Papa said, I love you! Kapitan Pinoy! Ay, ang aquaryo ngayon. Oy, Jason, pakinggan mo ako sa aquaryo. Ang batang pugita, 12 to 12:30. Yung batang pugita na nasa ilalim naman ng dagat. Kasama ko yung mga dolphins at mga shokoy. Yun! Isa din sa binigyang boses ni Eloisa Cruz Canlas ay ang radio drama na Kapitan Pinoy. Pilipino superhero mula sa isang drama sa radyo na maririnig sa DZRH Radio, tuwing alas 12 ng tanghali noong kalagitnaan ng dekada 90. Ito ay tungkol sa isang batang nagngangalang Pepoy na binigyan ng mahiwagang medalyo ng isang espiritual na nilalang na nagngangalang Lolo Damaso. Pepoy says a magical chant to transform into Kapitan Pinoy. Red, white and blue, stars over you. Nanay said, Tatay said, I love you, Kapitan Pinoy. Ang kanyang kapangyarihan ay sobrang lakas, paglipad, sobrang bilis, X-ray vision, invulnerable sa mga bala, pansamantalang invisibility, at ilang magic tulad ng power regeneration. Ang Kapitan Pinoy ay nakikipaglaban sa mga pangunahing bad guy at demonyong halimaw tulad din ni Black Venus, isang demonyong bulaklak na kayang kontrolin ang mga tao. May isip mo na lang kung ano ang magiging hitsura niya base sa paglalarawan niya sa sarili niya. Nakatutuwang alalahanin ang ganitong radio drama na nagbigay ng maraming alaala sa atin, dahil ito, ang naging bahagi ng kabataan ng marami sa atin. Mga kabataang naging karugtong ng buhay ang makinig sa mga radio drama noong mga panahong iyon, bilang isang uri ng libangan. Opisyal na pong tinatapos ang pagsasaimpapawid ng DZRH sa araw na ito. Mga kaibigan, ang pambansang awit. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.